I wanna be the very best that no one ever was. Hi, Miss Irene. Mag-hi pa ako sa camera sa mga people. Paano mo paparamdam sa kanya katiwa-tiwala ka sa kanya? Alin? Ay, ikaw ang titiwala sa kanya? Ano ba yung tanong? Sa panahon ngayon, paano mo may paparamdam sa mga tao na ikaw ay nagtitiwala sa kanya? Oh, paano mo ibibigay yung tiwala mo sa isang tao? Ganun. Paano ka katiwa-tiwala? Siguro gan. Paano ako katiwa-tiwala? Oo, kasi tinutulong mo yung mga kabataan. Game? Paano nagtitiwala sa yung mga bata? Paano mo sila nauto? Ganun. Paano mo sila napapasunod? Yun. Wait lang. Relax ka muna. Nararamdaman ko yung ano eh. Negative vibes. Yung Grabe ka naman, nararamdaman niya yung bigat na nararamdaman mo. Ay. Ay, wala na yung bigat. Wala na. Ginupit ko na. Okay, paiklian nga kayo ng book. Ay, mas may face sa kanya. Nagsusuka ka na. Pero paparamdam. Ano ka na paparamdam? Di ko alam, masasama yung loob ka ng makapatay. Di, parang paikot-ikot yung question. Oh, yun nga eh. Kasi yun yung... Nasa ano yan? PowerPoint ni Ma. Paano na ipaparamdam? Ikaw, paano mo na ipaparamdam sa mga kabataan? Na, Nakatiwa-tiwala ka sa ganyang muka. Ganyan, sa ganyang hugis. Ay, grabe problema doon, no? Sa ganyang muka, pwede pa. Eme na. Dito ko na ano na sila. Ganyan Hindi na kayo kami magbardang biruan. hula. Personalan kayo. Very close kayo. Grade 7 pa lang, iniintay niya ako sa gate. Yeah! Maniwala kayo dyan. Hindi ko nga ako kilala. O, dali na. Paano mo na, Yung tiwala? Oo. This is, yun sa, alam mo yung basic credentials mo. Dahil, ka, isa kang, Graduate. Prof na. Ay, hindi pa. Sinabi mo na ba na fresh graduate? Oo. O, prof. Isa kang prof, tapos na nagsaserve, gano'n. Sa bagay. Ay! Nakukuha mo yung tiwala ng mga tao kapag kapag nagli-lead ka kasi nagbibigay ka ng mga tips and techniques na pwede nilang Wala, natawag ng nanay ko, si Raulo ka. Natawag nga din tatay ko eh. Sabi niya, Commercial, guys. Commercial. hindi tayo post natin. Game na. Game ka na. Game. Hi! Wait lang. Game na. Hi everyone, I'm with Miss Irene here. Hi Miss Irene. So, para sa unang bahagi na may kinalaman sa prinsipyo ng social responsibility, sa accountability, sa dami-rami mong responsibilidad sa buhay, ikaw ay mabibigyan ng mas mahalagang tungkulin sa buhay na magbabahagi ng iyong karanasan tulad ng ganitong interview. Paano naging madali sa iyo ang pagtanggap ng aming imbitasyon knowing na may iba ka pa dapat na asikasuhin? So, ayun. Actually, sa totoo, hindi naman talaga madali. Dahil sobrang busy ko rin talaga na tao. And, ayun, for me, naranasan ko rin yan nung mga kabataan pa. At nung nag-aaral pa ako. So, ayun, bakit, why not bigyan naman ng chance din kung meron din naman na kahit kaunting oras. Thank you at pinaunlakan mo kami. Okay, for sa transparency naman, sa panahon ngayon, paano mo na ipaparamdam sa mga tao na ikaw ay nagtitiwala sa kanya? Nagtitiwala sa kanya? Parang mali talaga yung question. Kasi nagtitiwala sa kanya eh. So ako yung nagtitiwala sa kanya. Sa panahon ngayon, paano mo na ipaparamdam sa mga tao na ikaw ay paano mo Hindi niya din mag-gets yung tanong niya. Na ikaw ay nagtitiwala sa kanya. Siyempre, di ba pag nagkikwento sa'yo, gano'n, hindi ka nagdududa ka, gano'n. Paano mo ako napaniwalaan na may gantong interview? Eh di dapat ang question, paano mo na ipaparamdam sa tao na ikaw ay katiwa-tiwala? Hindi nagtitiwala sa Hindi, kanya. dapat ikaw yung may tiwala sa ibang tao. Ganon. Ikaw yung nagtitiwala sa iba. Siyempre, hindi ka naman gagawa kapag di ka na tiwalang Ano yung mga standards or yung basihan mo?
Kaya mo yan. Ano pa lang? Parang hindi ko rin gets. Ayun na, paano mo napaparamdam na na may tiwala ka gano'n sa isang tao? Ay, di yun na lang. Sa panahon ngayon, paano mo napaparamdam na may tiwala ka sa isang tao? Knowing na maraming mga fake news, may mga scams, gano'n. Oh. Game? Depende sa akin. Ganon yan. Ganon si Swing. Okay. Ay, pwedeng magkwento. Oo, pwede. Experience. Okay, game. Okay, for transparency. Sa panahon ngayon, paano mo po na ipaparamdam sa mga tao na may tiwala ka sa kanila? So, ayun nga. So, meron kaming isang experience. So, dahil kami ay part ng organisasyon para sa bukasyon ng kabataan. Meron isang kabataan lang naman na parang gusto nilang sumubok na pumasok ng seminaryo. And ayun, ngunit wala daw siyang sapat na pera para pumunta dito sa Kanlubang. So ayun, nagsabi kami na padadalhan namin siya ng pera. Mali yung kwento ko. Manghihiram siya ng pera, tapos babayaran na lang dito yun. Yun kasi yun. Ulit. Okay. Okay, for the next question, for transparency naman po. Sa panahon ngayon, paano mo na ipaparamdam sa isang tao na nagtitiwala ka? Noon, peres kami ng accent ng magpaparamdam. Walang ko. Ay, sorry. Joke lang. Okay. So, next question, for transparency naman po. Sa panahon ngayon, paano mo na Ay, record na talaga kami. April ka naman dyan. Project mo? Okay. For our next question naman po, para sa transparency, sa panahon ngayon, paano mo na ipaparamdam sa isang tao na ikaw ay nagtitiwala sa kanya? So, ayun, dahil nga ang organisasyon namin is para sa bukasyon ng mga kabataan, merong isang instances na gusto ng isang kabataan na pumunta rito sa Kanlubang upang masubukan ang buhay seminaryo. And ayun, nagsabi kami, ngunit ang problema niya kakulangan sa pera. And ayun, nagsabi kami sa kanya na manghiram muna siya ng pera sa kanila. And after nun, babayaran namin mismo pagdating niya dito sa Kanlubang. And ayun, hindi siya pumayag kasi ang daming niya pang excuses na time. And ayun, dun namin nakita na baka hindi talaga seryoso tong kabataan na to. Na baka nang-i-scam lang talaga siya. Thank you. Next, for our ethical behavior. Sa loob ng iyong paalan. Wala ko, para lang nila. Di ba nga teacher siya, ganun. Okay. Sorry. Okay, next question for our ethical behavior. Sa loob ng iyong paaralan, paano mo po kinakausap yung mga taong hindi sumasang-ayon sa iyong sariling opinion? Sa faculty na lang. Sa faculty nila. Para mas bagay. Sa loob ng... Or what if siyempre may kasama sa organisasyon. Sa loob ng iyong organisasyon? Organisasyon. Organization naman pala nito. Okay, for our next question po, for ethical behavior. Sa loob ng iyong organisasyon, paano mo kinakausap yung mga taong hindi sumasang-ayon sa iyong sariling opinion? Para sa akin is hindi naman kailangan nating sagutin yung mga taong hindi talaga sumasang-ayon sa atin. And ayun, sa mindset din siya So, sa akin, meron tayong iba't ibang opinion. So, kung ano yung opinion niya, ito yung opinion niya yun, and ito yung opinion ko. So, nare-respeto ko lang kung ano yung opinion niya. Thank you. Okay, for the respect for stakeholder interest naman po, magbigay ng isang karanasan sa iyong buhay na ikaw ay namili sa dalawang bagay na parehas mong gusto pero hindi pwedeng pagsabayin sa iisang oras. Paano mo ito nahawakan na walang nagagalit na panig?
paano mo siya na-handle? Dalawa. Dalawang desisyon. Dalawang options, parehang mahalaga, pero isa lang yung ginawa. Na walang nagagalit? Kunyari, birthday ng parent mo, ng mama mo, kaya birthday ng best friend mo. Ganun. Oh. Wait lang. Iniisip ko yung sarili. Wait lang po. Okay lang. Ito na lang yung interview tsaka yung ano mo, deadline. Yung interview at deadline mo na. Okay, sige. Okay, ulit. For our next question naman, sa respect for stakeholder interest, magbigay ng isang karanasan sa iyong buhay na ikaw ay namili sa dalawang bagay na parehas mong gusto pero hindi pwedeng pagsabayin sa iisang oras. Paano mo po ito na-handle na walang nagagalit Wait lang. na panig? Okay, gets ko na pala. Sorry na Okay, pala. okay, okay, ulit. Sorry po. Kaya niyo pa ba? Okay. Yeah. For our... Uy, dali na. Okay, Kaya ni Irene. okay. For our next question po, sa respect for stakeholder interest, magbigay ng isang karanasan sa iyong buhay na ikaw ay namili sa dalawang bagay na parehas mong gusto pero hindi pwedeng pagsabayin sa isang oras. At paano niyo po ito na-handle na walang nagagalit na panig? Ayun, katulad ngayon, meron akong deadline na binigay sa akin ng supervisor ko. And ayun, kailangan mapasa siya ng 7 p.m. So, ayun, kinausap ko na lang muna yung advisor ko para sa interview na to. Pero tapos naman na talaga ako. Ayun, in-explain ko na lang sa kanya ng maayos at malinaw. Thank you po. Sakto yung ano yun. Next, for the respect for the rule of law, noong nakaraang eleksyon, anong klaseng plataporma ang iyong ninanais na matupad mula sa mga batas ng pamahalaan? Wait lang, ano question? Google muna. Respect for the rule of law. Yung ibaba lahat ng bigay ng karasan, ay hindi pala. Mabawa sa inflation. Hindi, dapat may kinalaman sa amin nga. Siya. Kasi di ba mawawalan ng grade 11 at grade 12? So, university lang yun. Ano na lang, ilagay mo na lang yung ano, madagdagan yung mga ano. Ay, hindi. Nasa doon pala nila eh. Yung sa... Libre. Vision. Gusto? Anong question? Anong plataforma yung gusto? Noong nakaraang nais matupad sa mga batas. What if natupad na siya? Okay lang, yun na lang yung ano, kaya mo siya binuto yung tao. Ano ba? Ano ba? Yung binawasan, di ba inaayosan nila yung curriculum ng ano? Ng junior high school. Ay! Iglesia ako eh. Wala mag-aaway, wala mag-aaway. Hindi oh. Nire-respect ko yun kasi decision na ganyan. Ay! Kung hindi naka-video, iba sagot mo. Uy, ka naman, ano? Ano? Yun na. Libreng tulay. Okay. Again. For our next question po, na-relate sa Mukha niya. Tawag na nanay ko pag-iita ko. Uy, ayan na yung nanay niya. Ba yung sunduin siya dito? Nagtawagan na rin siya ng tatay niya. Okay, game. Hindi ko ba lang nanay mo? Game. Huwag ka maingay dyan. For our next question po, respect for the rule of law. Noong nakaraang eleksyon, anong klaseng plataforma ang iyong ninanais na matupad mula sa mga batas ng pamahalaan? Ay! Wait lang. Nasabi pa ni ano? Kasama. Ano, sorry. Sino? Yung babaguhin niya talaga yung curriculum ng ano ng junior high school kasi syempre 'di ba ano eduk ako ng social science, so sinabi niya ba yung Hindi, taasan na lang yung sahod sa mga teacher, yun na lang sabihin.
Taas mo sa akin. Hindi taas yung tao sa akin. Mataas na tayo siya. Hindi. Itataas pa lang, di ba? Isa yun sa mga. Kasi kagad ka pa. Ikat mo na lang yan dyan. Okay. Kasi pagod na siya. Ay, naman dyan. Sad. Ayun, isa sa plataforma ng tawag sa kanila. Ayun, mali na lang. Sige, sorry. Take two. Kanino ba yun? Ha? Hindi ko din alam eh. Ano ba yung plataforma Sabi kay mo. Bonnie? Yung tatay ni Bonnie. Ay, hindi ko din alam. Yung kaga. Wala ba kilalang ka na tumakbo? Ano na lang, ng mga SK na lang. Ng mga SK, yung mga ano, plataforma, kaya paliga, mga ganun, pageant. Ganun na lang. Hindi, doon na lang sa pagtasan sa akin. Uli ka ata. Tanong ulit. Tatawag Sige, ulit. sige. Final na. Tapos talaga. For our next question po, sa respect for the rule of law, noong nakaraang election, anong klaseng plataforma ang iyong ninanais na matupad mula sa mga batas ng pamahalaan? So, ayun, isa sa naging plataforma nila is ang pagpapataas daw ng sahod ng mga guro. So, ayun, nais namin ng mga guro na tumaas talaga ang sahod namin. Po, for the next question, respect for international norms of behavior. Bilang isang babae, paano ka nagbibigay ng social awareness or nakakapagbigay ng boses para sa ikabubuti ng iyong lipunan? Social media na lang, nag-post ka na lang ng mga Nagpo-post ng God. nag-share Nagpo-post ka ng ano nga tawag dun? mga Motivational motivational quotes. Hindi. Motivational Post. Motivational post. Ano ba? Inspiring Inspirational. post. Hindi, yung mga ano. Yung mga nangyayari sa buhay mo na related sa kabataan. Na nai-inspire sila. Grabe yung ano ko. Storage. Ayun. Ano ba? Again, go. For our next question po, respect for... Ay, dito pa lang pala. Ay, nakasinid eh. For our next question, respect for international norms of behavior. Bilang isang babae, paano ka po nagbibigay ng social awareness or nakakapagbigay ng boses para sa ikabubuti ng iyong lipunan? Sa akin, through social media, nagbibigay ako ng konting tips siguro kung paano nila iingatan yung sarili nila. Okay po. And for the last question, related to respect for human rights, magbigay ng isang karanasan na nakapagligtas ka ng isang tao mula sa pang-aapi o pang-aabuso. Ano na lang? Bakit ikaw yung naalala ko? Pang-aabuso ba siya? Sabi ko sana may aso po kami. Pangalan dyan. Sino yung order? Si Rayhard na lang, binubuli po kasi siya, tapos ayun. Pero magsinungaling ka na kasi, kanina ka pa nga, panindigan mo. Uy, hindi kalahating totoo naman yung sinasabi ko. Yung sa Intro. yung guro-guro, gano'n. Grabe. Eme lang. No, tumulong. Sino ba? Ako nga yung lagi na Sabi mo, ako po yung nag-aapi. pasensya na po. Kita mo, may apat pa. Ay, dalawa na lang. Ay na lang May apat pang part yun, uudit-ulit siya. Hala, ang dami. Ano? Wala, ang dami nga. Ano ba nga abuso? Hindi nung sa cyberbully, nag-comment ka na lang ng ano, na uy, wag yan, delete mo yan. Hindi. Shh. Kung ano ko tinutulungan. Okay.
Okay. Ang dami gago. Sorry! Eh, ba't dapat tayo dito? Okay, game. For the last question po, na related sa respect for human rights, magbigay ng isang karanasan na nakapagligtas ka ng isang tao mula sa pang-api o pang-aabuso. So, ayun, dahil nga isa kong guro, nakakaranas kami ng mga bullying. So, syempre, pag once na may mga estudyanteng bully, dinadala talaga siya sa guidance office. And ayun, pinakausap namin. Nagpabay ako. Ano sabihin ko? Bye-bye. Salamat po! Okay. Maraming salamat po. Ngayon nadako na tayo sa susunod na mga katanungan. May mata na ako.